Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So, daghan-daghan ta karon no. Kumusta man inyong biyahe? Kinsay mga first timer ani? So, naidaghan. So, siguro napay nagbiyahe ani og kanang naa sa loud. Di ba? Taga-asa mo, sir? Cagayan. So, welcome sa atong office sa Healing and Deliverance and Exorcism Office. There is a Diocese of Tagbilaran. Headed by Reverend Father Darwin Gitgano. So, sa proper nga pagsugod, sorry. Mahirapan tayo sa kalisod nito ngayon. So, marami bang hindi makaintindi ng Bisaya dito? English na. Sige. Paamo ang paningkamutan, pero di jud may ingon nga kanang fluent jud sa ingonan nga language, ha? So, ma'am, wa mo yung mga kauban nga kanang kuan, makatabang ninyo, makatulong na pag ano sa'yo, paintindi? Mayroon ding mga Bisaya nga kayong kasama, kayong kauban. Sige. So, halo-halo na lang tayo nito ngayon. Malamig pa naman. So, sige. Dago na ito ng Ginoo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Marog ta. Saint Michael the Archangel, defend us in our time of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God restrain him, we humbly pray, and you, O Prince of the heavenly host, by the power of God cast Satan into hell, and with him all the evil spirit who wander through the world, seeking the ruin of souls. Amen. O blessed Archangel Gabriel, we beseech you, intercede for us at the throne of your mercy, in our present necessities, that as you announce to Mary the mystery of the Incarnation, so through your prayers and through patronage in heaven, we may obtain the benefits we seek and sing the praise of God forever in the land of the living. Saint Raphael, who stand before the throne of him who lives and reigns, angel of health, the Lord has filled your hand with balm from heaven to soothe or cure our pains, heal or cure the pains of disease. That I pray for now, and guide our steps in prayer, and when doubtful of our ways. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, magandang umaga sa ating lahat. Mapapasubok tayo ngayon ito. Mag-inusapay tayo dito. Beta. So, husband ako, may buntag na tantanan, no? So, may topic ngayon ay patungkol ito sa mga occult practices. So,
Again, bakit nandito tayo? Anong office ang pinupuntahan ninyo? Na exorcism. Kaya ang advice ni Father Darwin at saka Bishop Abit Oy na lahat ng tao na pumunta dito ay kailangan mag-undergo ng catechism. Bakit? Para hindi maging albularyo si Father Darwin. Oo, maraming tao dyan sa baba, yung padaan, magtanong, Bye, nandyan ba yung pare na, kung sa Bisaya pa, nandyan ba yung, naabot tong pare nga tambalan? Oh. Nandyan na ba yung pare na, ano ba yun? Healer, or kanang yung tambalan nga, o albularyo, or unsang oras sa manambal ang pare din ha. So, ingon na, ang mentality sa tao, tungod kay ang ato ang kaugalingon, ang ato ang kinabuhi, nagtuyok diha sa mga patuto. Di ba? So, yung buhay natin parang gumugulong dyan sa mga occult practices. Kaya kahit pare, akala natin albularyo na. Kaya ito yung advice nila Father Darwin at kay Bishop Abit na kailangan mag-undergo ng catechism ang mga tao na dumulong dito para maunawaan nila kung ano talaga ang pinuntahan nila na office. At dito natin malalaman, dito natin ma-discern kung ano na yung mga ginagawa-gawa natin sa buhay. Kung nasa line pa ba to, nasa ano pa ba to ng simbahan or wala na? Inline pa ba to sa church, sa balaod, sa simbahan or wala na? So ito yung unang topic namin dito. By the way, catechism natin, magsimula ngayon alas 8, matatapos alas 12 ng tanghali. So, kalahating araw makinig kayo ng catechism dito. 5 kami na speaker. Ako yung una. May 4 pa na susunod sa akin. At makinig kayo. Makinig kayo ng maigi para maintindihan ninyo. At yun nga, para mapamalandungan nato kung asa na tadapit sa Kristohanon nga kinabuhi. So, arita sa ako ang topic. Occult practices. So sa Google, akong gi-search, occult, sumungutan na taon sa maning occult. So nag-search ko sa Google, nag-ingon, the occult is any practice that leverage supernatural power or knowledge apart from Jesus Christ. So, ang occult, ito ay isang supernatural power or ito yung kaalaman na hiwalay kay Kristo. So, apart. So, hiwalay siya. Hindi siya in line sa teaching ni Jesus Christ. It is apart from Jesus Christ. So, ito yung occult. Satan is the master deceiver and the occult is his domain. So, si Satanas is a deceiver. Some common manifestation of the occult include astrology. Astrology, positive, negative energy. Quantum necklace, pungsoy, occult yan. May ano ng bracelet dito, yung magnetic na bracelet. Bakit? Para daw maka-magnet ng mga positive energy para sila gumaling sa ilang karamdaman. So, occult yan. Kailangan natin yung isurrender, ha? Yung mga amulet, lahat, yung sa Bisaya pa, habak. Yung mga habak, yung mga anting-anting, inyong mga orasyon. Isurrender niyo dito. Yung mga yun nga. So, yung mga figurine, yung mga 7 lucky horses, so, pwede yan ma-infest ng bad spirit. Yung mga isda, yung mga
mga figure na isda, o yung mga ano, yung iring na gagawin ganon, parang kinakamay kayo. Ganyan. Yung mga Buddha, mga dragon, yun, mga punsoy, mga quantum necklace, yun. Kailangan nating surrender yan. Dito, or kung nasa inyo yan, doon sa inyong parish priest, i-surrender. Or, kung marunong na kayo sa prayer and deliverance, pwede na kayo ang mag-break niyan. Hindi yan basta-basta itatapon natin. Kasi, pag itapon natin yan, kita pa rin ang may-ari dyan. Kahit wala na sa atin. Kasi ang bad spirit na nandoon, naka-attach na sa atin. So, kailangan hindi yan basta-basta nating itapon. Kailangan na may breaking prayer na ipipray niyan bago i-dispose. So, ganyan. Kasi kalimitan sa atin, karamihan, hindi pala totoo. Gano'n na. Isama na sa basura. So, hindi pwede yan. Kayo pa rin ang may-ari niyan. Ang bad spirit na naka-attach sa habak na yan, sa amulet na yan, sa inyo pa rin. Nasa sa inyo pa rin yun. So, kailangan yan breaking. So, halimbawa, wala na. So, natapon nyo na. So, ang gawin yun doon, mag-prayer kayo ng renouncement. Yung ipiprayer ninyong mamaya sa last speaker, mag-renouncement kayo at saka i-confess. Yun. Pag-break yun sa inyong mga attachment spirit doon sa habak na tinapon ninyo. At sa lahat ng mga habak na nandyan sa inyo. Ganon ang pagputol nun. Hindi nyo basta-basta tatapon yan, ha? So, ano pa? The occult includes astrology, witchcraft. Mambabarang, witchcraft. Mga lumay. Occult na. Kung naamo na, mga tambalan, mga albularyo, surrender. I-surrender na, kaya nga naman. Mo lagi. We're practicing the hidden knowledge apart of Jesus Christ. So, detach tayo sa Panginoong Hesukristo. Ano pa? Horoscope. Kasama pala yung horoscope. Yung palm reading. Occult yan. Maka-open yan ng third eye. Yun ang isa sa dahilan na ma-open yung third eye ninyo. Ano pa? Black magic, fortune telling, and clairvoyance. So, itong clairvoyance, maanuhan yan mamaya sa ibang topic. So, hindi ko na yan. Background lang nito, yung clairvoyance, para bang nagdamgo ka, tapos, ano ba yan sa Tagalog yung damgo? Nanaginip. Nindot po ni Ken, advice po. Nanaginip ka na ganito, tapos, mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, nangyari. So, nakakatoo. Katotoo. So, yun, isa sa background sa clairvoyance. So, ganyan. Ano pa? So, may nabasa ako sa Facebook, nagtanong siya, bakit daw, asan ba yun? Nada dito. Nagtanong siya, bakit daw, kung sa Bisaya pa, nganong supak man ang simbahan sa mga pastor nga nagpailang faith healer, albularyo, palm reading or card reading, anting-anting orasyon or patuto, occult practices. Nganong supak man ang simbahan? Bakit ayaw ng simbahan ng mga faith healing, mga albularyo, mga anting-anting orasyon? Bakit? Ang sagot, binasi sa Biblia. Sabi ng Biblia sa Deuteronomy 18:10-12, ayaw kamo pagsundog sa mga patutuo
o sa mga diwata, o sa mga mananagaan, o sa mga salamangkiro, o modangop sa mga tigsangpit o mga espiritu, kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga. Tungod niini, abugon sila sa Ginoo. Sumaod ay kaya pala supak yung simbahan sa mga albularyo at mga faith healer. Kasi nandito sa Biblia, no? Sa Deuteronomy 8:10-12. Ano man ang opisyal na teaching ng simbahan tungkol dito? Sa Catechism of the Catholic Church, anong sabi? Sabi dito, nagpahinomdom sa tanan nga dili CCC 2116 to 2117. Nag-ingon dito, pahinomdom sa tanan nga dili mo dool sa mga mananambal o albularyo, mananagan o uban pa, kay ang ilang gahom dili gikan sa Dios, kundi gikan sa yawa. So mauni ang ito yung official teaching ng ating simbahan. Yung mga power ng mga albularyo, ng lahat ng mga occult, yung mga occult, hindi yan galing sa Panginoon. Galing yan sa demonyo. Hindi kami nagsabi niyan, hindi si Father Darwin nagsabi niyan. Ang Catechism of the Catholic Church ang nagsabi niyan. Ang Biblia mo nagsabi niyan. So, yung obligation namin is para lang malaman, para siwalat o para maisiwalat sa lahat na may teaching pala ng simbahan na ganito. Kasi, kalimitan sa atin, di ba? Sabihin lang, sa Bisaya pa, wa may mawa kung mutuo ta. Di ba? Walang mawawala kung maniwala tayo sa mga ganito. Pero, malaki ang kawalan natin. Bakit? Ang grasya mismo ng Panginoon ang nawala sa atin. Kaya pala, magpipray tayo, manikluho tayo, maglakad tayo sa ating tuhod galing sa bukana ng simbahan patungong altar. Nagpipray tayo, Panginoon, tulungan mo kami, tulungan mo ako, bigyan mo ako ng kaayuhan, ano ba yan sa Tagalog? Kagalingan. Pero bakit parang bingi ang Panginoon? Hindi tayo naririnig. Sa buong buhay natin, nagpipray tayo. Panginoon, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng grasya. Lahat ng grasya o maraming grasya o ganon yung mga pray natin. Hinihiling natin yan. Masaba ba ang paghiling sa Panginoon? Hindi. Pero bakit parang hindi siya nakarinig? Dahil yan sa dahil yan sa mga occult practices natin. Di ba? So, ibalik ko kanina, sabi sa Google, nag-practice tayo sa mga hidden knowledge na hindi pinopromote ni Kristo, hindi pinopromote sa simbahan. So, yun ang nakaantala o yun ang nakaali sa Bisaya pa. Yun ang nakaali sa grasya sa Ginoo nga mo nagayday na unta diri sa atoa. Kami ingon man ta, Ginoo, manggihatagon man kaha ka, malumo man kaha ka kasing-kasing, nganong wala man ko nimo hatagi ani, nganong wala man ko ayuha nimo ani akong sakit. So, balik tanaw tayo sa ato ang kaugalian. Ano ba yung nangyari sa atin? Ano ba yung kaugalian natin? Baka hindi tayo malapitan ng mga kapitbahay natin. Diba? So yun ang una natin nga i-impart ato ang sarili na dapat kung maghingi tayo ng kagalingan galing sa Panginoon, i-transform muna natin yung ating sarili. So kung hindi tayo malapitan ng ating mga kapitbahay, so ngayon, practice tayo
na malapitan tayo. Yung magtutulungan na tayo. Ganon. So ano pa? So nganong, balik ko sa katugong gibasa, nganong nakabuhat man sila og mga milagro og nakaayo sila og mga masakiton. So ang nangutana ni, kung dili pa ni sa Ginoo, nganong nakaayo man sad sila? Di ba? Nganong nakaayo man? Matod pa ni Father Jose Francisco Sequia, ang chief exorcist sa Manila, ang pag-ayo nga ilang gihatag gitawag og subjugation or overshadowed healing or temporaryo lang. So ganito yung ano nila. Halimbawa may sakit ka. Lumapit ka sa albularyo. Gumaling naman. So kaya sabi nila, mas mabuti pa dito. Gumaling ako at saka kaunti lang yung gastos ko. Di ba? Pero anong sabi ni Father Sequia? Temporaryo lang yung kagalingan. Bakit? Para ma-attach tayo. Pag masakit na naman ulit tayo, dito sa albularyo na to. Kasi dito ako gumaling. Di ba? So, lalong ma-attach tayo sa mga albularyo pag ganyan. Yung mga mentality natin. So, ano ang sabi ni Father Jose Francisco Sequia? Temporary lang ang ilang healing. Kay halos tanang sakit gikan sa yawa, di ba? Halos tanang sakit gikan sa yawa. Ngano man, kay ang Ginoo gugma man. God is love. God is good health. Wala may God of sick. Di ba? Walay God of sick. Walay Panginoon na maghatid natin sa kapahamakan kung sa dimalas. Wala. So kaning mga sakit uban halos kadaghanan matod pa ni Father Sequia gikan ni sa yawa. Pero naay gitawag na mo diri og natural sickness. Natural. Kaya nga naman, tungod po nas mga gitawag nila og kanang nalabian na pod ba? Nasakit og kidney, nasakit og kuan sa baga, nga naman, grabe po mo inom. Muna, sakit. Na high blood, nga naman, maulagi, kusupon mo ka og tambok, baboy. So, ingon na siya. So, ang mudugan ko, ang atong mga igsuong albularyo, mananagna, ingon man ang mga nagpailang faith healer o pastor, wala sila masayod sa kamatuoran. Biktima usab sila sa yawa nga nagtinguha nga ang pagtabang sa mga tao. So, ang kaning mga faith healer, ang kaning mga albularyo, ang ilang una is good. Ang ilang una is makatabang. Di ba? Yung sa intention nila is to help people. Pero hindi nila alam na yung power nila galing pala sa demonyo. Kaya marami ditong mga faith healer, mga albularyo na nag-surrender ni Father, nagsabi, Father, ito yung ito yung nagbigay ng power sa akin, si Mama Mary. Pag solemn ni Padre, yon siya pa yung reyna sa impyerno. Di ba? Nagpakitang takuban. Nag-disguise lang. So yun pala yung sa ating mga sakit. So dito sa ating mga Pilipino, sinabi ko na sa unahan na yung buhay natin parang gumugulong dyan sa mga occult practices. Bakit? Yung sabi nga, yung occult practices natin, mostly natin mga Pilipino, is from womb to tomb. Bakit? Womb to tomb. Bakit? Yung mga bagong pamilya, kasal, di ba, hindi pa makaanak. Anong advice ng lola at lolo?
ipahilot niyan. Baka suhi yung mattress niyan. Di ba? Para makaanak. So, pumunta sa mga hilot. Maya-maya nabuntis. First consecration sa bata. It is a consecration. Bakit? Doon kayo nag-ano sa albularyo, sa mga hilot. Doon kayo naniniwala. Unang consecration sa bata. Wala pa. Nagbuntis pa lang yan, di-consecrate nyo na. Pag nabuntis na, anong ginagawa? Kumukuha ng mga matatalim na bagay, yung mga buongon, yung mga kinhaso na matutulis, yung mga bagakay. Bakit? Ilagay doon sa bintana, sa bubungan, sa pultahan, sa ilalim ng katre yung nabuntis. Bakit? Wakwako, aswangin. Second consecration. Second consecration. So, ano na yung bata, lumabas na. Malakas yung katawan ng bata. Anong ginagawa natin sa mga lulot-lulot talaga? Yun, bakit? Lalagyan ng dito, hindi, yung dito, pulsiras na pula. Anong intensyon nila? Protection ng mga buyagan. Third consecration sa bata. Third consecration yan. May experience ako, yung best friend ng asawa ko, pumunta sa bahay, yung anak niya na 3 months old or 4 months old, may porsilas dito na yung pula, yung iba green, di ba? Kinukurusan yung senses ng asawa ko sa bata, kinukurusan niya. Pagdating dito sa kamay, talagang umiiyak yung bata. Pag iyak sa bata, binuhusan ko yung holy and exercise water. Talagang lumakas yung iyak ng bata. Sabi ko, tanggalin mo yung pulseras na yan kasi yan ang dahilan bakit umiyak yung bata. Kasi napakainit niya yan. Kasi may demon dyan. So tinanggal, binibray ko, tapos sinunog ko. Kahit liguin pa ng holy water yung kamay ng bata, hindi na umiiyak. So ganyan. May mga bad spirit na ka-attach niyan. So third consecration. Mag-birthday yung bata, anong gagawin natin? Mag-iho ng manok o baboy. Yung dugo, saan napunta? Sa agtang. Lagyan pa ng malaking kuro sa agtang. Bakit? Parang malaman na sa yung mag-birthday. Fourth consecration sa bata. So, ilang bisis i-consecrate ang ating anak doon sa demonyo? So, kahit, diba? Pagkatapos binyagan. So, kahit binabinyagan yan, yung consecration na yan, hindi yan naputol. Bakit? Kahit nabinyagan na yan, kada birthday niyan, anuhan man yan ng dugo, yung agtang, yung noo. Markahan nyo pa ng dugo. So, palaging kinoconsecrate yung bata. Diba? Tapos, hindi po magsamba. Ilang beses lang magsamba. Magsamba manggali, yung mama at papa lang. Yung mga bata, iniwan sa bahay. Dapat buong pamilya magsamba. Sabihin, huwag na magsamba yung mga bata. Makulit lang yan doon. Walang problema. Anong sabi ni Kristo sa Biblia? Hayaan niyong pumunta sa akin yung mga bata. Di ba? Bakit inano ninyo? Bakit pinigilan niyo? Yun. So, maraming mga occult practices. Yung magawa ng bahay, anong gagawin natin? Consecration sa bahay. Yung mga dugo na ilagay sa mga haligi sa bahay natin. So, kinoconsecrate yung bahay natin sa demonyo. Yung mga sinsilyo na mga coins na
sinama doon sa flooring. Oh, consecration yan. Oh. Tapos, sabihin natin, Panginoon, para kang bingi, hindi mo kami narinig sa mga prayer namin. Kung may tirador pa doon sa langit, wala na, bukol na yung agtang natin. Bakit? Palagi kayo nanghingi sa akin, tapos saan kayo nagpunta? Tuas, kalaban namin. Oh, di ba? Pinipintik na tayo ng Panginoon. So dito, sa office na to, dito natin malalaman kung ano na ang ginagawa natin. Inline pa ba to sa pangsimbahan o hindi na? Ganyan. Sunod, yung halimbawa, magkasakit. So, yung tao masakit man talaga, di ba? May time talaga na magkasakit. Hindi naman pwede yung tao na mamatay na walang sakit. Alam mo? Bakit? Idaan talaga yan ang sakit. Di man sa sakit or sa disgrasya. Bakit? Halimbawa, dito sa yung mga tao dito, para lang tayong robot ba na pag-wake yung battery, wala na, hindi na tayo gagalaw. Mayroon bang ganyan? Wala. So may dahilan talaga yan. Di ba? So either disgrasya or either sakit. So, yung time na yung may membro sa pamilya na namatay, anong gagawin natin? Anong mga ginagawa natin? Daming pamahiin, di ba? Lagyan ng rosary, tapos putulin yung rosary. Bakit? Anong intention doon? Para masumpo, ma-break yung kamatayan. So may tanong ako, binibreak naman ninyo, pinuputol naman ninyo. So, ibig sabihin ba hindi na kayo mamamatay? Pinuputol man, binibreak man. Di ba? Sinusumpa man. Halimbawa, ikaw yung last na namatay sa kapatid ninyo, pinuputulan pa yan ng lube. Sumpa. Yan nga. Sumpa sa kamatayon. Kay gisumpa naman ang kamatayon, buot pasabot dili na mo mamatay. Lison siguro dia. Ang gusto lang nila dili sa way mo sunod sa pamilya. Dili sa yung dili mamatay. Mamatay matatanan. Ayaw lang nilang may susunod sa family sunod. Parang gano'n lang intindi ko. Pero ating intindihin na ang may hawak sa buhay natin, Panginoon talaga. Hindi yung pagputol ng kahoy ang makapigil sa mga tao o sa member ng pamilya na yan na hindi mamatay. Di ba? So, yun. Occult yan, practices. Di ba? May salamay, hindi maligo, hindi magwalis. Dili manilig, dili magutag kamunggay. Nga naman, kay haruson ang membros pamilya. Mabanlas ang tanang membros pamilya. Unsaon man na. So patuo-tuo. Dili maligo. Muna nga na ay bisita. Mo bisita dito kay nalagay mamatay. Inig-abot dito mahibaw kinsay nabaho. Ang minatay ba or ang tungod sa namatay, imagine siyam kaadlaw wa kay ligo unsa na may baho ana. Maligo man gani ato silingan. Maluoy mo siyang silingan mo pay dako to bayron og tubig mo apil pa mo dito. Kulang lang kasi ng proper information. Kaya dito tama ang ginawa niyo para ma-disseminate yung information. Tradition, long tradition natin yan from Spanish. Oo nga. Yun nga. Yun ang usa sa purpose natin. Yung sinabi ko kanina. Anuhin natin yung mga ginagawa-gawa natin na hindi inline sa simbahan. So ngayon, ito yung bali mission namin dito sa office na ipaalam sa lahat ng mga tao na ganito. So ganyan. So time na ano na natin siya sa last na pahulayanan niya, ilubong na natin.
unsa may bahaton. Magpili itong mga laki nga dagko nga tag-as pareha gitagason nga naman ituboy ang lungon, abot ang lumon at tumbalibungan hapit. Kaya nga naman pasuongon. Soong. Ano ba yung Tagalog sa soong? Hindi, pinapalakad sa ilalim ng ng kabaong. Pasuungin lahat ng membro ng pamilya. Pero may kapitbahay sila. Hindi nila kadugo, pero sumuong din. Sabi ng kaibigan niya, bakit ka sumuong mare? Tinignan ko kung may number ba yung lungon. Bakit? Inanuhan ng sweet dress. Pastilan. Sa sweet dress. Mayroon yan. Yun nga iba, pagdating ng lungon doon, ikot ng ikot doon sa lingon. Bakit? Yun nga, tumitingin kung saan yung number. Pastilan. Di ba? Pag nandun na sa sementeryo, anong gagawin? Paaso. Sus, daghano. Snacks. Yung sa snacks, kailangan ubusin. Ubusin ang snacks ha. Bawal magdala ng mga bagay doon balik sa bahay na galing sa sementeryo. Di ba? So kung bawal, bakit kayo umuwi? Doon na lang kayo sa sementeryo kasi bawal umuwi ng bahay. Brad, tao kami, hindi man kami bagay. Sige, tao. Paghubad kayo. Kasi yung sanay ninyo, bagay man yan. Di ba? Yung cellphone ninyo na iPhone, iiwan nyo yan sa menteryo. Yung mga gold nyo, mga Rolex na relo, iwan nyo sa menteryo. Bagay man yan. Bawal iuwi ng bahay. Yung susi ng inyong Chevrolet, iwan nyo yan sa sementeryo. Bakit unfair? Bakit snacks lang ang iwan? Yung iba, dadalhin. Di ba? Tinuturo ba ito ng ating simbahan? Hindi. Di ba? Hindi tinuturo ito ng simbahan. Pero sabihin nga lang, Brad, walang mawawala kung maniwala tayo. Di ba? Walang mawawala. Yun ang palagi nilang tinatawag na reason sa mga taong ganyan. Pero hindi nila alam na ang grasya mismo ng Panginoon ang nawala sa kanila. Yan. Halimbawa, kasi malapit na yung oras ko. Iba pa. Yung kasal, daming sa kasal, no? Pamahiin sa kasal. Sa simbahan pa lang, sabihin ng mga lolo't lola, ikaw yung nasa ng tagsindi ng kandila. Ano mo yan ha? Kailangan hindi yan mamamatay yung ilaw ng kandila. Kasi pag mamamatay yan, may isa sa kanila na mamamatay din. Kina-course na. Hindi pa natapos yung kasal, kina-course na. Pagdating sa bahay, hindi pa makapasok yan kasi maraming ritual. Kukuha pa yan ng baso, lagyan ng tubig, lagyan ng bulak, suklay, kinukutaw doon kung ano yung nandyan sa suklay. Pag nandyan yung mga kaspa na parang karakirot kalaki, dito. Tapos ano gagawin? Iniinom, para kayong kumakain ng Energin. Di ba? So grabe. May pa yan, may upak pa yan ng saging. Paapakan dyan bago sumulot sa bahay para daw na yung bugnaw yung pangisip ng mga tao na tahimik. Pag kurunto talaga yung utak ng tao yun, matahimik pa sila? Hindi. Lagyan pa yan ng bigas para daw may grasya na dumating. Paano yan mag-grasya? Palagi lang natutulog ng pansitan. Walang mangyayari. Di ba?
So ganyan, yung mga occult na kailangang putulin na natin yan. Ha? Hindi na natin yan gawin. Kung may mga ganyan kayo, i-surrender, i-renounce ninyo yan mamaya. Sa renouncement, yung intention nyo na putulin yung mga occult practices ninyo. Ha? So, ganyan. Iba pa. Yung marami tayo nito, yung panahon ng New Year at saka Christmas. Di ba? Oh, yung noon, 13 fruits, yung bilog. Oh, kawawa yung mga bago pang bilog na kaimito, yung bayabas, kinukuha. Bakit? Mabibili naman. Kasi kahit hilaw, hindi makain basta may bilog na prutas sa mesa. Pero ngayon, hindi na. Ano na naman ngayon? Bigas na. Bigas, lagyan ng pera, lagyan ng chocolate, ano pa dyan? Para prosperous. Oh. Prosperous, tapos walang trabaho. Paano mag-prosperous niyan? So, ganyan, ha? Oh, sa New Year, may tayo na Pilipino na yung tatalon. Di ba? Oh, tatalon, ako, si Father Darwin, noon tatalon din yan. Oh, kilala kasi magpinsan kami. So kami yun, tatalon. Tingnan yung mga height namin. Kakaunti lang yung diferensya. So, ganyan. Ha? Mag-ano ng sinsilyo dito sa bulsa. Allah, yugyugin yan. Parang sus. Oh, tapos yung, di ba may 5 centavos na yung parang star? Hindi man yun tumunog. Sa Bisaya pa bungol man yun. Pag magtingog, di ba? Halag bungol, yugyug lang gihapon. Kaya para lang ko makwartahan. Pastilan. So, inguna na siya. Ato anang usbon. Ato ang isubay ang ato ang mga practices sa mga panudlo sa simbahan. So last, nako ihatag ninyo nga mga verses. Ha? Kung mauni siya ang Biblia nagdumili jud pag adto paghimo aning mga patuo-tuo. Di ba? Labi nang sa panarbaho. Di ba? Kanang example, manarbaho ka, naa ka sa yuta, nag-umma ka. Unsa may imong buhaton? So mga ikagtabang sa Ginoo, padong ka mamugas, padong ka magtanom. Pero pagka nakaani na ka, unsa may imong buhaton? Tawgon na mo to sa Miracle kay mag-offer na. So nangayo ta og gracias Ginoo. Atong hinamduman nangayo ta gracias Ginoo. Pero dis aman ta nagpasalamat. Tu atas mga demonyo nagpasalamat. Di ba? Mao na kasakit. Mun anak kasakit ang atong gihatag ngadto sa Ginoo. Siya man naghatag og grasya nato. Pero to ata nagpasalamat sa mga demonyo. Ingon na. Lain mao gihapon og naa ka sa tindahan, manaka sa dagat, mao gihapon magkuha ka karne imong itagbon sa dagat kay offering. Di na pwede, di na mao. Kung naa ka sa inyong tindahan, ato po ka sa imong tindahan, imuhang altar dito nga kanang wa po'y blessing, naa dito Santo Niño nga green, yellow, puwa. Kani nabaki dito nga gatangag og sensiyo. Naay iring dito nga kamay-kamay, naay mga Buddha, naay mga yunyang, halos tanang mga occult object naa sa tindahan. Kay naa man sa inyong tindahan, makasulod pa ba di ay ang gracias Ginoo ana? Di ba? Arinola. Ang arinola kay para nabutangan ng sugaw. Ngano man ang inikaw man ibutang sa CR i-flash. Mo nang inyong kwarta isod sa arinola, mura po kuan hugaw i-flash ra po na siya. So inguna na siya. So kailangan ato ng usbon. Mutakol lang ko gamay na lang jud. Takol ko gamay aning parte sa Santo Niño ba. Si Santo Niño alam natin na si Jesus Christ diyan sa bata pa. May harianon nga krona, may harianon nga kapa. Pero ano ang ginagawa natin?
kinuha natin yung harianon nga corona, anong pinalit? Kalo, buli. Di ba? Gikuha nato ang harianon nga kapa, unsay gipuli? Sleeveless. Oh, ug dili police, ug dili gwardiya. Oh, kita ko tong pistag Santo Niño diha na Santo Niñong Jollibee. Oh, naa bitaw. Naa. Oh. So ato ang kung imong tan-awon si Santo Niño, nambura nagmanugwayay kabaw. Unsa man ka degrade, giunsa nato pagkaubos ang iyang imahe. Di ba? Moingon din ta ay paswerte man ni Brad, paswerte. Kaning grain paswerte. Santo Niño de la Suerte. Kay nga naman, ang grain brada ay kamao mo negosyo. Ang piki di ay, ang original dili day kamao mo negosyo. So maunay ato ang pamalandungan. Diba? Wala palang diha taman. Diha, naabad sa Santo Niño nga hukas na. O, napay pikoy. Makaiba mong kuha na, kaya ako may tigbungkag ana yung mga sinurrender nga habak. Ako may tigbungkag ana, ako may tigdok-dok ana. Munang mahibaw ana na ako na ay Santo Niñong hubad, di na siya kahoy metal, ana ra katasa. Oh, naay pikoy. Oh, naa kita ka ma'am no. Oh, naa. Oh, duha naming ma'am nakakita. Naa na siya ikuntas-kuntas paglay ng uban. Oh, gikuntas man na kay naa man na siya hod sa iyang ulo dapit na siya butanganan. Ikuntas na. So ingon ana nato gihigip gipakaubos ang imahen sa atong Ginoong Hesukristo. So unsa may kuana na. So arita sa last na dyan tulo ka verse akong ihatag kay oras nako. Sa 1 Corinto 10:12 unsa may giingon din na. Ang gipasabot ko mao nga ang kadtong gihalad diha sa mga halaran sa dili magtotoo gihalad ngadto sa mga yawa dili ngadto sa Dios dili ko buot nga mahimo kamong mga kaabin sa yawa. So ang Biblia nag-ingon dili ko buot, ang Ginoo mismo niingon dili ko buot nga mahimong kaabin kamo sa yawa. So ang paghimo day nato ang paghalad-halad kaning konsekrasyon sa bata, pagbuot ay asyawa, di na pagbuot sa Ginoo. Lain pa, unsa magikuan? Mo ni katong kanina 18:12. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog. Ayaw kamo pagsundog sa mga patutuo o sa mga diwata o sa mga mananag-an o sa lamangkero. Modangap kamo sa mga tigsangpit sa mga espiritu kay giskasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat nining mga butanga. Tungod niini abugon sila sa Ginoo samtang nagpadulong pa kamo kanila. So ang mga naghimo ani mga patutuo abugon sa Ginoo. Imagine itakol ka sa Panginoon sa mga taong nagawa ng mga ganito. Lain, Kolosas 2:8. Busa matnguni nga dili kamo matuntos sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan sa mga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan sa Ginoo. So kana mga patuo nato disaw na gikan sa ato ang katigulangan. Nasunod sa mga katigulangan. Unsay nakasuwat sa Biblia? Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa mga espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan ni Kristo. So ingon ana na siya. Una manghinaot ko nga naamoy mapupo aning gamay nga amo ang sharing karon. Nya paning kamot mo nga makapaminaw mo sa lain pa nga mga speakers o dinher ko taman atong daygon ng Ginoo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So Brad Leo.